Sa mundong ito, mayroong 54 na mahiwagang card. Maaaring ibahin ng mga may-ari ang mga card na ito sa mga guwantes upang makakuha ng kaukulang kapangyarihan. Halimbawa, ang kapangyarihan ng Three of Diamonds ay gawing marbles ang mga nahawakang bagay. Nakuha nito ang atensyon ng iba't ibang puwersa. Handa silang mag-alay ng kanilang buhay para makakolekta ng mas maraming card. Dahil sa mataas na antas ng mga salungatan, ang mga card ay nakakalat sa buong mundo sa magdamag. Pagkalipas ng ilang araw, isang mandurukot na nagngangalang Finn ang nag-scout ng mga target sa mga lansangan. Mabilis niyang nakita ang ilang mayayamang tao. Ang kanyang mga bihasang kamay ay hindi napansin ng mga biktima. Gayunpaman, nang umuwi siya pagkatapos niyang tapusin ang kanyang araw-araw na trabaho, nakarinig siya ng masamang balita. Ang ampunan na nagpalaki sa kanya ay nahaharap sa bankruptcy. Kung ito ay nalugi, ang mga bata ay walang tirahan. Itinuring ni Finn na ito ang kanyang tahanan at nagpasya siyang lutasin ang problema mismo. Ngunit ang mga bagay na ninakaw niya ay peke. Hindi man lang gustong pangalanan ng dealer ang isang presyo at alam niya na ang mga item ay nakuha sa masamang paraan. Nang malapit nang umalis ang dealer, naghanda si Finn na ibenta ang kanyang limitadong edisyon na mga damit. Sa sandaling iyon, napansin ng dealer ang card sa bulsa ni Finn. Kung totoo ito, maaaring milyon-milyon ang halaga nito. Gayunpaman, tumanggi si Finn na ibenta ito. Nag-alinlangan ang dealer sa authenticity ng card at pinalayas si Finn. Nakuha ni Finn ang Two of Spades nang hindi sinasadya. Bagaman hindi niya alam kung paano ito gamitin, ito ay palaging nagdadala sa kanya ng swerte. Noong araw na iyon, pumunta si Finn sa kasino para makakuha ng malaking score. Pero this time, nagkamali siya ng kalkula. Ang kanyang kalaban ay kailangan lamang na pumalakpak ng kanyang mga kamay upang manalo sa pamamagitan ng bahagyang margin. Ito ay naging sanhi ng matinding pag-usisa ni Finn tungkol kay John, ang taong patuloy na tumatalo sa kanya, at patuloy siyang nanunood upang malaman kung paano niya ito ginawa. Noon lang, si John, nakakapanalo lang ng lahat ng pera ni Finn, ay tumama sa jackpot sa isang slot machine. Nakuha ng kanyang swerte ang atensyon ng staff ng kasino, na nag-imbita sa kanya sa VIP room para uminom. Hindi alam ang panganib na paparating, hinila pa ni John si Finn para sumama sa kanya. Ang tinatawag na VIP room ay isang madilim na bodega lamang. Pinaghihinalaan ng amo ng kasino si John ng pandaraya at hiniling na siyasatin ang kanyang mga guwantes. Habang papalapit sa kanya ang bodyguard, muling pinagsalikop ni John ang kanyang mga kamay, dahilan para madapa ang bodyguard sa kanyang sariling mga sintas ng sapatos at mahulog sa mataas na bintana. Mabilis na inutusan ng amo ng kasino ang isa pang subordinate na hulihin si John. Gayunpaman, ang redhead na si Bobby ay nanatiling hindi gumagalaw, naglabas ng card at ginawa itong glove. Noon nalaman ng amo ng kasino na hindi kasama si Bobby sa kanyang mga tauhan at hiniling na makita ang kanyang ID sa trabaho. Sa halip, hinawakan ni Bobby ang braso ng amo ng kasino, agad itong ginawang marmol. Ang iba ay nag-react sa pamamagitan ng pagbunot ng kanilang mga baril kay Bobby, ngunit predictably, ang buong ulo ng bodyguard ay naging marbles. Pagkatapos ay ibinunyag ni Bobby na ang Ten of Diamonds card ni John, na pinangalanang Unlucky Poker, ay nagdala ng swerte at nakaiwas sa malas. Bagamat mapipigilan nito ang pinsala sa may hawak, hindi nito mapoprotektahan ang kanyang pamilya. Naiwan na walang pagpipilian, at ubili na ibinigay ni John ang kanyang card. Maya-maya lang, isang lalaking nagngangalang Chris ang sumulpat sa pinto na may dalang baril. Maliwanag, hinahabol din niya ang mga baraha. Pinaputok ni Chris ang kanyang baril, ngunit ang kanyang kalaban ay umiwas sa bala sa hindi kapani-pani walang bilis. Sumugod siya, kinuha ang baril ni Chris, at ginawa itong marbles. Sa kanya inabot ang ulo ni Chris. Gayunpaman, si Chris, na isang card holder, ay nag-activate ng kapangyarihan ng Five of Hearts, na nagpadaig kay Bobby. Biglang idiniin ni Bobby ang kanyang kamay sa isang stand, na ginawang marbles ang lahat ng nahawakan niya na parang mga bala patungo kay Chris. Mabilis na umiwas si Chris. Laking gulat ni Finn sa eksena ngunit piniling tumakas kaagad. Nang umalis si Finn, napagtanto ni Bobby na ninakaw ni Finn ang kanyang card. Sa paniniwalang maililigtas ng card ang orphanage, nagnakaw si Finn ng kotse at tumakas. Si Bobby, na hindi pinapansin ang kanyang pakikipaglaban kay Chris, ay hinabol si Finn, naglunsad ng mga pag-atake ng marmol. Nang mock-order si Finn, naabutan ni Chris at nabangga ang kanilang mga sasakyan. Matapos ang pagsabog, ang tatlo ay malubhang nasugatan ngunit buhay. Hiniling ni Chris kay Finn ang ninakaw na card, ngunit sa sumunod na sandali, isang marmol ang pumutok sa ulo ni Chris, ang kapangyarihan ng card ni Bobby. Nasaksihan ang kanilang paggamit ng mga card, nagpasya si Finn na subukan din. Nagpatawag siya ng revolver gamit ang Two of Spades, nawasak ang marmol na pag-atake ni Bobby, at tinamaan siya. Sa kabila ng pagsabog ng kanyang ulo, hindi namatay si Chris. Mayroong 52 card sa mundo, bawat isa ay nagbibigay sa may hawak nito ng natatanging kakayahan. Ang lalaking nakatayo sa harap ni Finn ay may hawak na Five of Hearts, na sumisimbolo sa immortalidad.
Pinayuhan ni Chris si Finn na kusang loob na ibigay ang kanyang card, nagbabala na ang pagkabigong gawin nito ay haantong sa hindi matitiis na pagdurusa sa hinaharap. Sa sandaling iyon, isang kotse ang bumilis, at ang mga berdeng baging ay lumalabas mula sa bintana, na naging sanhi ng pagkahimatay ni Finn bago siya makapag-react. Nang magising si Finn, ninakaw na ang kanyang card. Sa kanyang kawalan ng malay, ang mayordomo na si Bernard ay lubusang nag-imbestiga sa lahat ng kanyang impormasyon, hindi lamang sa mga pangunahing detalye kundi maging kung gaano karaming mga relasyon ang mayroon siya. Bago pa makapag-react si Finn, si Chris, na kanina pa nakaharap sa kanya ng baril, ay humarap sa kanya, binunot ang 2 of spades. Kaagad na sinubukan ni Finn na agawin ito, ngunit tumugon si Chris sa pamamagitan ng pagtutulak ng baril sa bibig ni Finn, na nagbabantang barilin siya kapag muli siyang gumalaw. Mabilis na umatras si Finn sa kanyang upuan. Direkta ang layunin ni Bernard, gusto niyang sumali si Finn sa kanilang organisasyon, ang Pinnacle, at tumulong sa paghahanap ng 52 na nakakalat na card sa buong mundo. Ang kanilang pinuno ay si Julius, ang hari ng 4 na bansa. Inutusan sila ng hari na bawiin ang mga card upang maiwasan ang mga kriminal sa maling paggamit ng kanilang kapangyarihan. Nagpapatakbo daw sila ng isang dealership na nagbibenta ng mga vintage luxury cars. Si Chris ang humahawak sa mga benta, ang babaeng si Wendy ang namamahala sa seguridad, at si VJ, na itim, ay namamahala sa mga online na benta. Walang alinlangan, inaasikaso ni Bernard ang mga gawaing pang-administratibo. Ang tila isang mesa na puno ng mga magazine ay talagang nagtatago ng isang hanay ng mga armas. Gayunpaman, hindi interesado si Finn sa kanilang layunin na hinihimok ng hustisya. Si Bernard ay gumagamit ng parehong panghihikayat at panggigipit. Halimbawa, ang redhead na si Bobby, na gumamit ng marbles kagabi, ay mula sa kilalang mafia Klondike family, na ang impluensya ay umaabot pa sa gobyerno at pulisya. Sila, nakapareho, ay masigasig sa pagbawi ng mga card. Ang tanging pagkakataon ni Finn na mabuhay ay ang kusang ibigay ang kanyang card. Kung hindi, madali nila siyang mahahanap. Nangako si Bernard kay Finn ng mataas na sweldo kung sasali siya sa kanila. Pagkatapos pumayag ni Finn, ibinalik ni Bernard ang kanyang card at itinalaga si Chris na pangasiwaan siya. Pagkatapos ay tumungo sila sa isang tindahan ng suit para pumili ng formal na damit. Habang pumipili ng mga suit, tinanong ni Finn si Chris tungkol sa nakita niyang pinatay sa pamamagitan ng marmol, ngunit nakita lamang siyang buhay muli. Inihayag ni Chris na ang kanyang 5 of Hearts card na kakayahan ay nagpapagaling ng anumang pisikal na pinsala sa pamamagitan ng pagsunog ng mga calorie, na nangangailangan ng isang mataas na calorie na dieta araw-araw. Nag-aatubili, umupo si Finn at hinihintay na matapos si Chris ng aksidenteng natapon ng waiter ang dessert sa isang customer, na nagdulot ng kaguluhan. Pumasok si Finn para kumilos bilang tagapamayapa, ngunit hindi makatwiran ang customer at sinuntok siya. Nang hihimasok si Chris sa tamang oras, at magkasama, pinamamahalaan nilang i-defuse ang sitwasyon para sa waiter. Kinaumagahan, personal na sinundo ni Chris si Finn para magtrabaho. Gayunpaman, natuklasan ni Finn ang isang hikaw at ang amoy ng pabango sa kotse, na malinaw na pag-aari ng batang babae mula sa araw bago ito. Noon pa lang, nakatanggap sila ng misyon na harangin ang isang armored vehicle. Agad na pinaikot ni Chris ang sasakyan patungo sa target na lokasyon, at binigyan daan sila ng humahabol na pulis, na hindi makagambala sa kanilang misyon. Habang sinusubukan pa rin ni Finn na unawain ang sitwasyon, na-activate ni Chris ang kapangyarihan ng kanyang card para maging immortal. Nang makitang nagbago si Chris, inilabas din ni Finn ang kanyang 2 of spades, ginawa itong revolver. Matapos maabutan ang armored vehicle, sinadya ni Finn na barilin ang mga gulong ngunit biglang bumukas ang likurang pinto ng sasakyan at tumalon ang isang lalaki sa bubong ng kanilang sasakyan. Sa sorpresa ni Finn, ito ay ang tila mahiyain na waiter mula kahapon, na nagtataglay din ng kapangyarihan ng isang card. Mabilis na pinaputok ni Finn ang kanyang baril, ngunit walang epekto ang mga bala, na parang tumama sa bakal. Agad na nagpreno ng malakas si Chris, na itulak ang lalaki, ngunit hindi siya nasaktan kahit na tumama sa isang batong haligi. Samantala, madaling inasikaso ni Wendy ang armored vehicle. Hindi napigilan, muling sinugod ni Finn ang lalaki, paulit-ulit na pinaputok ang kanyang revolver, ngunit hindi niya masira ang depensa ng lalaki, na nagpaduda kay Finn sa kanyang sariling kakayahan. Nang hindi na maiiwasan ang ganting atake ng lalaki, sa kabutihang palad, muling lumitaw si Chris sa oras at pinilit ang lalaki pabalik sa bubong ng kotse. Gayunpaman, lubos itong ikinagalit ng lalaki. Binasag niya ang bintana ng sasakyan, hinawakan si Chris sa leeg, at naghatid ng suntok na nagpabasag sa gulugod ni Chris. Sa sandaling iyon, bumagsak ang sasakyan sa tubig. Sa rock-solid na kakayahan ng lalaki, ang pagpasok sa tubig ay parang pagpapakamatay. Gayunpaman, si Chris ay nakulong din sa loob ng kotse, hindi nakatakas. Sa sandaling iyon, muling nagising ang kakayahan ni Finn. Madali niyang nakikita ang ibabaw ng tubig at malinaw na nakikita ang sitwasyon sa ilalim ng tubig. Pagkatapos ay hinila niya ang gatilyo, nabasag ang bintana ng kotse sa tabi ni Chris, na nagpapahintulot kay Chris na makatakas.
Kaya, ang unang misyon ni Finn ay natapos ng simple. Gayunpaman, sa loob ng koponan, si Finn ay itinuturing na isang pasanin dahil ang kanyang Two of Spades card ay nirerango bilang pinakamababa at ang kanyang lakas ay ang pinakamahina. Naglabas ng magical card ang bata. Sa tuwing na isa aktibo sa isang glove, ang card holder ay nakakakuha ng mga espesyal na kapangyarihan. Ang Diamond 7 card ay may higit na kakilakilabot na kakayahan, maaari itong mag-convert ng pera sa anumang bagay, hanggat mayroon kang sapat. Sa pamamagitan lamang ng 1,000,000, ang bata ay lumikha ng isang rocket launcher mula sa manipis na hangin. Ngayon, kasabay ng pagsuot ni Finn ng kanyang custom suit, isang kidnapping ang nangyari sa tabi niya. Agad na tumingin si Finn sa isang electric car sa malapit. Ang kidnapper ay nasa isang mas masahol na sitwasyon, at ang batang lalaki, na dapat sana ay nagpanik, ay tila walang pakialam, hindi nagpapakita ng anumang takot. Ang batang ito, na nagngangalang Leo, ay anak ng isang mayamang tao. Sa sandaling iyon, pinaandar ni Finn ang electric car at binaril ang mga gulong ng kidnapper, dahilan para mawala ng kontrol ang kotse at bumagsak sa tabing kalsada. Sa oras na bumalik ang kidnapper sa kanyang katinuan, wala na ang bata. Pagkatapos ay hinila ni Finn si Leo papasok sa isang restaurant. Gayunpaman, hindi pinasalamatan ni Leo si Finn, sa halip, sinisi niya ito sa pakikialam. Walang tigil ang pagtatalo ng dalawa. Buti na lang at dumating ang kidnapper sa tamang oras. Ang magkapatid na kidnapper ay nagpapatakbo ng isang maliit na pabrika ngunit, sa hindi malamang dahilan, isang malaking kliyente, na ama ni Leo, ang biglang tumigil sa pakikipagtulungan. Ang ganitong sitwasyon ng dog-eat-dog ay normal, kung saan ang malalakas lamang ang maaaring umunlad. Ang magkapatid na kidnapper ay hindi maunawaan ang gayong mga kasabihan sa negosyo at agad na nagsimulang makipaglaban kay Finn. Hindi man lang tumulong si Leo. Sa kabutihang palad, dumating ang mga pulis sa oras at dinala silang lahat sa istasyon para sa pagtatanong. Dahil sa malakas na background ni Leo, mabilis siyang pinalaya, at alam ng hepe ng pulisya ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga may hawak ng espesyal na kakayahan, isang katayuan na maaaring magdulot sa kanila ng pagkawala ng kanilang mga trabaho at buhay. Samantala, sa isa pang selda, na-rescue din ang magkapatid na kidnapper. Pagkatapos ng pagsubok na ito, mabilis na naging kaibigan ni Leo ang easygoing na si Finn at naghanda na sumakay sa subway pabalik kasama niya. Noon lang, natagpuan silang muli ng mga nakatakas na magkapatid na kidnapper. Ang kanilang pinuno, si Nix, na isang espesyal na may hawak ng kakayahan, ay mahusay sa pagkontrol ng apoy gamit ang 7 of Club. Sa pilitan niyang sinira ang mga pintuan ng kulungan at sinunog ang istasyon ng pulis. Sa pagpapakita ng kapangyarihan ni Nix, ang subway ay agad na naging isang dagat ng apoy. Upang maiwasan ang mga sibilyan na casualty, si Finn at Leo ay walang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanya. Gayunpaman, ang gayong mga pagpigil ay walang halaga para kay Finn. Habang naghahanda ang magkapatid na kidnapper na pahirapan sila para sa impormasyon, hindi na itinago ni Finn ang kanyang kapangyarihan. Binago niya ang kanyang card sa isang handgun, matagumpay na napigilan ang magkapatid na kidnapper. Gayunpaman, si Nix na kumokontrol sa apoy ay nanatiling nangingibabaw, at ang mga bala ni Finn ay natunaw sa kanyang apoy, na nagpapatunay na isa sa mga pinakamahinang kakayahan. Si Finn ay hindi makahanap ng anumang pagkakataon upang gumanti, at sa ilalim ng patuloy na pag-atake, mabilis niyang naabot ang kanyang limitasyon. Habang si Nix ay malapit ng maghatid ng huling atake, isang kotse ang humarang sa kanyang pag-atake. Ang bagong dating ay si Chris, na pagkatapos ay naghagis ng maleta kay Leo, na may laman pala ng pera. Tumigil din si Leo sa pagtatago ng kapangyarihan. Miyembro rin siya ng organisasyong Pinnacle, ngunit espesyal ang kanyang kakayahan, kaya niyang ibahin ang pera sa kanyang kamay sa katumbas na mahahalagang armas. Bagamat tila walang kabuluhan, para sa mga mayayaman, ang kakayahang ito ay pinasadya. Sa ilalim ng kapangyarihan ng pera, ang lahat, kabilang ang mga may hawak ng espesyal na kakayahan, ay dapat magbunga. Matagumpay na nakuha ni Leo ang 7 of Club. Ang hindi inaasahan ni Finn at Chris ay si Leo talaga ang may-ari ng isang franchise ng organisasyon ng Pinnacle at anak din ng presidente ng organisasyon. Ang babaeng ito ay ginugol ang kanyang buhay sa pagsasanay kung paano pumatay gamit ang isang kaluban ng espada, dahil sa sandaling bumunot siya ng kanyang espada, lahat ay magbabayad ng halaga. Maging ang mga kasamahan sa koponan na hostage ng mga kaaway ay desperadong lumalayo sa kanya, dahil siya ay nagiging ganap na baliw kapag ang kanyang espada ay binunot, mula sa isang masunuri na babae ay naging isang baliw na mamamatay tao na madaling mag-dispatch ng mga kriminal sa isang biro. Siya ay nagtataglay ng Ace of Spades, isang malademonyong espada. Sa tuwing bubunot siya ng espada, ang kanyang isip ay inaabot ng pag-ibig at kapayapaan, at siya ay kinokontrol ng kanyang pangalawang katauhan, si Love Key, na mahilig sa walang ingat na pag-atake ng mga tao nang walang pinipili, na ginagawa siyang isang nakakatakot na mamamatay tao. Ang tanging paraan para pigilan siya ay ang pilit na kunin ang espada sa kanyang mga kamay. Ang kanyang pangalan ay Wendy, at siya ay isang miyembro ng koponan kasama sina Finn at Chris.
Gayunpaman, madalas siyang dumating ng huli sa trabaho dahil sa madalas na pag-inom, at ang kanyang mga relasyon sa mga kasamahan ay karaniwan lamang. Sa araw na ito, nakatanggap ang organisasyon ng bagong misyon, ngunit inutusan si Wendy na manatili, na ikinagalit niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang front desk phone, ngunit ang tawag ay napuno ng putok ng baril at hiyawan. Ito ay lumabas na isang grupo ng mga kriminal ang nagnanakaw sa isang bangko, at si Chris ay kinuha bilang isang hostage. Bagamat madali niyang napabagsak ang isang kriminal, binaril siya ng isa pa habang pinoprotektahan ang mga tumatakas na bihag. Nang hostage din ang mga kriminal para makatakas, ngunit bahagi lahat ito ng plano ni Chris na mangalap ng intelligence para sa operasyon. Sa kabila ng pag-alam na ang organisasyon ay natatakot sa kanyang kapangyarihan, iginiit ni Wendy na pumunta rin, na ayaw umasa sa sinuman. Samantala, matagumpay na naabutan ni Chris ang sasakyan ng mga kriminal at pinilit itong ipasok sa isang nakaharang na kalye. Nang akala ng mga kriminal ay nakatakas na sila sa gulo, hindi mabilang na mga baging ang biglang lumitaw sa harap nila, na humaharang sa kanilang dinadaanan. Ito ang kapangyarihan ng 3 of Club na hawak ni VJ. Kasabay nito, hinarang ni Wendy ang ruta ng pagtakas ng mga kriminal. Dahil sa kapangyarihan ng card, mabilis na pinasuko ni Wendy ang grupo ng mga kriminal. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Wendy na ang mga kriminal ay mukhang mga hostage. Pagkatapos, sinamantala ng totoong kriminal ang kalituhan na ito para tambangan si VJ. Ang lalaking ito, isang espesyal na ahente at may hawak ng 4 of Hearts, ay may kakayahang lumikha ng 4 na autonomous clone. Kahit na ang mga ito ay hindi isang banta kay Wendy, ang pagharap sa maraming mga clone ay mahirap pa rin. Sa oras na iyon, binunot niya ang kanyang malademonyong espada na nagselyo ng mga kapangyarihan, at isang nakakatakot na nakamamatay na layunin ang dumaan. Tila nagbagong anyo si Wendy, pinapatay ang bawat kaaway sa isang welga. Si Finn, na nakatanggap ng balita tungkol sa sitwasyon, ay nataranta hanggang sa ipinaliwanag ni Chris ang kakayahan ni Wendy. Ang Ace of Spades ang nagpabago sa isip ng gumagamit, na ginagawa silang isang makina na nagpapasaya sa pagpatay. Nahaharap sa napakalaking kapangyarihang ito, ang dating mayabang na tao ay walang pagpipilian kundi ang sumuko. Noon lang, isang malaking safe ang nahulog mula sa langit at sinelyuhan si Wendy sa loob. Ito pala ay ginamit ni Leo ang kanyang kakayahan upang magpalit para sa pinakamatibay na safe. Ngunit sa sumunod na segundo, nakalaya si Wendy at sinugod si Leo, na sinira ang isang helicopter sa isang laslas. Ang nagsimula bilang labanan laban sa mga kriminal ay naging panloob na alitan. Hindi madaling sumuko si Wendy sa kanyang mga kasamahan, dahil tinatawag lamang siya ng mga ito kapag kinakailangan at pagkatapos ay natatakot na dumistansya. Nang akmang hampasin ni Wendy, dumating si Chris at ini-redirect ang kanyang target. Sa kabutihang palad, handa si Chris at ginamit niya ang kanyang card para maging immortal. Kung hindi, tiyak na napatay na siya ni Wendy. Pinayagan nito si Wendy na umatake ng walang pagpipigil, ngunit sinamantala din ni Chris ang pagkakataon na kontrolin ang malademonyong espada. Sa oras na napagtanto ni Wendy, naglunsad na ng pag-atake si Finn. Kahit na hinarang ni Wendy ang mga bala, naramdaman niyang may mali. Isang sunod-sunod na bala ang nagpatalsik sa espada ng demonyo. Ipinahayag ni Wendy na papatayin niya si Finn sa susunod na makita niya ito, na sumasalamin sa malungkot na landas na binanggit ng kanyang ama. Gaano man karami ang mga kaibigan ni Wendy, ang pagbunot ng kanyang espada ay nangangahulugan ng pagharap sa pag-iisa, isang pasanin ng kanyang napiling tungkulin bilang isang cardholder. Kahit na sumapi na sa organisasyon, nanatiling hindi nagbabago ang buhay ni Wendy mula sa isang ordinaryong manggagawa sa opisina, nagmamadaling sumakay sa bus sa panik, nahulog at hindi nakakasakay sa huling bus sa umaga, at dumadating ng late para harapin ang panunukso ng mga kasamahan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbabagong ito at paggising, naroon si Finn upang suportahan siya, tinitiyak kay Wendy na anuman ang mangyari, sila ay nasa tabi niya dahil sila ay isang koponan. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Wendy ay parang nakita niya ang kanyang ama. Ang Ace of Spades ay isang kakayahan lamang, kung makaramdam siya ng kalungkutan ay nakasalalay sa sarili niyang puso. Dahil sa insidente ng bank robbery, nakuha ni Chris ang atensyon ng rookie police officer na si Sugar sa pamamagitan ng surveillance footage. Gayunpaman, ang lahat ng nauugnay na ulat ay tinanggal, at maging ang kanyang mga superior ay hindi pinapansin. Pinayuhan siya ng lahat na umatras, ngunit hindi pa handa si Sugar na sumuko. Sa panahon ng interogasyon ng mga kriminal, mabilis na natagpuan ni Sugar ang isang pambihirang tagumpay at isang mahalagang palatandaan. Sa mga sumunod na araw, binantayan niyang mabuti ang team ni Chris ngunit wala siyang nakitang kaina-hinalang aktibidad pagkatapos ng ilang araw ng pagsubaybay. Nanatiling kumbinsido si Sugar na tama siya, kaya isang gabi, nagbalat kayo siya bilang isang kaina-hinalang tao at hinikayat si Finn sa isang liblib na lugar, pagkatapos ay ginamit ang awtoridad ng pulisya para arestuhin siya. Samantala, inimbitahan ng amo ni Sugar na si Greg sa isang dinner party na dinaluhan ng iba't ibang celebrity at figure mula sa legal at illegal na mundo. Ang pangunahing panauhin ay si Van, ang pinuno ng lokal na mafia, ang Klondike family.
Biglang inorganisa ni Ban ang party na may layuning gumawa ng halimbawa ng isang tao. Ang taong ito ay ang kriminal na inusisa ni Sugar. Si Ban ay pampublikong pinatay ang isang taksil sa pamilya, na mabilis na nahulog sa isang pool ng dugo, nanginginig. Sa kabilang banda, si Finn ay dinala sa istasyon ng pulisya ni Sugar. Pagpasok ng kanilang sasakyan sa isang intersection, isang truck ang bumangga sa kanila, at nabaligtad ang kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, pareho silang hindi nasaktan. Sa sandaling iyon, ang truck ay lumutang sa itaas nila, at sila ay makitid na nakatakas. Sa malapit, lumitaw ang isang figure, isang cardholder din. Agad na ginamit ni Finn ang kanyang card para gawing handgun, ngunit ang mga bala na kanyang pinaputok ay naharang lahat ng babae, at maging ang kanyang kamay ay hindi mapigilan. Sa mundong ito, mayroong 52 card, bawat isa ay nakalink sa isang tapat na kabalyero na may natatanging kakayahan. Ang pagkolekta ng lahat ng mga card ay ginagawang hari ng mundong ito, nagtataglay ng kayamanan at kagandahan. Sa isang auction sa isang cruise ship, ang Five of Diamonds, na sumasagisag sa hustisya, ay available. Ang organisasyong Pinnacle, na kumakatawan sa hustisya, ay hindi maaaring palampasin ang pagkakataong ito, kahit na ang kanilang mga kakilakilabot na kalaban ay kasama si Norman, isang karibal sa negosyo na may 2 cardholder. Binalak ng team ni Leo na palitan ng peke ang totoong card. Gayunpaman, lumitaw ang isang hindi inaasahang issue, si Finn ay nagsusuka mula ng sumakay, na humantong kay Leo na mag-alala tungkol sa tagumpay ng misyon, ngunit ang iba ay hindi madaling masiraan ng loob. Sa auction, dumalo si Leo bilang isang VIP, at si Finn, na nakabalat kayo bilang staff, ay ninakaw ang mga susi ng event manager at ibinigay kay VJ. Pagkatapos ay inilagay ni VJ ang mga susi sa isang baso ng alak para kolektahin ni Wendy. Bumalik sa kanyang silid, hinintay ni Wendy ang courier, aksidenteng natapon ang kanyang alak bilang isang pandaraya, at ginamit ang kanyang alindog para akitin ang courier na magpalit ng damit. Sa panahon nito, palihim na pinalawig ni VJ ang mga baging sa kwarto ni Wendy para nakawin ang ID ng courier. Para sa higit pang oras, inaantala ni Wendy ang courier gamit ang red wine. Nang makuha ni Chris ang mga susi sa labas ng silid, ginamit ni VJ ang mga baging para ipasa ang ninakaw na ID kay Chris. Nakadisguise bilang courier, matagumpay na nakapasok si Chris sa bodega. Habang papasok sila sa elevator, maayos na pinalitan ng isang kasabwat ang footage ng surveillance. Kailangan lang nilang buksan ang safe at palitan ang mga card. Maya-maya lang ay biglang nag-flicker ang mga ilaw sa elevator at may lumitaw na itim na lalaki sa likod ni Chris. Siya si Bliss, bodyguard ni Norman at isa ring cardholder. Agad na winasak ni Bliss ang peking card na hawak ni Chris. Mabilis na ginamit ni Chris ang kapangyarihan ng kanyang card, ngunit alam na ni Bliss ang kanilang plano. Sa pagharap sa counterattack ni Chris, patuloy na kinukuryente ni Bliss si Chris ng 1,000,000 volts. Kung hindi dahil sa kawalang kamatayan ni Chris, naging abo na siya. Samantala, balis ang nakikipag-ugnayan si Leo sa kanyang mga kasamahan, ngunit lasing na si Wendy kasama ang courier. Dahil walang pagpipilian, kinailangan ni Leo na patuloy na magbid laban kay Norman. Kasabay nito, natagpuan ng may sakit sa dagat na si Finn si Chris. Nang muling sumiklab ang pagkahilo ni Finn, sinamantala ni Bliss ang pagkakataong makuha si Finn bilang leverage. Gayunpaman, sinipa ni Chris ang card display stand, gamit ang impact para iligtas si Finn. Habang papunta ang stand patungo sa venue, hinabol ito ni Finn, itinulak ito sa venue sa huling sandali, ngunit aksidenteng napabagsak si Leo. Nang ipagpatuloy na ni Leo ang pagbibid, sinukahan siya ni Finn, na naging dahilan para hindi makasali si Leo sa kanyang bid at pinayagan si Norman na matagumpay na manalo sa card. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga sorpresa. Lumitaw ang isang cardholder mula sa Klondike family, gamit ang kanilang kapangyarihan para i-hijack ang card, na nagpapatunay na siya ang pinakamalakas sa mga nabunyag kamakailan. Kumpara kay Norman, na ninakaw sa kanya ang card, parang relaxed ang side ni Leo. Ang auction na ito ay hindi kailanman bahagi ng kanilang orihinal na plano. Nakakabaliw ang babaeng ito. Para manatili ang pinakamamahal niyang lalaki sa tabi niya magpakailanman, ginamit niya ang kanyang espesyal na kakayahan para idikit ang kamay nito sa kanya, isang kapangyarihang nagmula sa isang misteryosong card. Bilang mga card retriever, pinuntirya ni Finn at Chris ang babae. Si Chris ay dapat makagambala sa kanya habang tinangka ni Finn ang pagnanakaw. Gayunpaman, bago pa sila makakilos, mabilis na lumapit ang babae, hinawakan ang magkabilang kamay ng mga lalaki, pinagdikit ang mga ito, at pinaandar ang kapangyarihan ng kanyang card bago mabilis na umalis sa eksena. Iniwan nito sina Finn at Chris sa isang awkward na sitwasyon, magkadikit ang kanilang mga kamay, na ipinapalagay ng lahat sa paligid na sila ay mag-couple. Kahit na ang mga bartender ay naghahain sa kanila ng isang inumin na may 2 straw, isang rurok ng hindi sinasadyang pag-iibigan. Walang pagkaantala, umalis sila upang subaybayan si Chelsea. Kahit na natagpuan nila siya, ang kanilang magkasanib na mga kamay ay naging mahirap na kumilos, na nagpapahintulot kay Chelsea na madaling makatakas. Sa gitna ng mga kabiguan na ito,
naisip ni Chris na gamitin ang kanyang immortalidad para putulin ang kanilang mga braso, ngunit pagkatapos subukan, gumaling ang kanilang mga braso at muling nagkadikit. Nang walang ibang pagpipilian, ipinagpatuloy nila ang kanilang pagtugis. Matapos ang ilang araw na pagtakbo sa paligid ng lungsod, hindi pa rin nila mahuli si Chelsea. Sa isang stroke ng kapalaran, sa wakas ay na-corner nila siya sa isang eskinita. Ayaw ibigay ni Chelsea ang card sa kanila, gusto niyang itago ito para sa kanyang minamahal. Sinubukan siya ni Chris na kumbonsihin sa matamis na usapan, ngunit hindi nagpatinag si Chelsea, na nakikita si Chris bilang isang playboy. Akmang susundan siya ni Chris, pinigilan siya ni Finn, nalilito sa pagmamadali ni Chris. Kailangang sumuko si Chris pansamantala. Sa hindi inaasahang pagkakataon para kay Finn, mayroon si Chris na isang kapatid na babae na, nang makita ang magkahawak nilang mga kamay, ay hindi nag-react ng may pagtataka ngunit sa halip ay hiniling silang magsama habang buhay. Tutol na sana si Finn ngunit mabilis siyang pinigilan ni Chris, ayaw niyang mag-alala ang kapatid niya sa mga panganib na nauugnay sa card. Habang nasa labas silang tatlo, hindi inaasahang nasagasaan nila si Chelsea, na ayaw makipaglaro sa acting ni Chris. Para ilantad si Chris, nagpa siya si Chelsea na sumama sa kanila. Sa kabila ng mga pagtatangka ni Chelsea na manira, patuloy na pinapakinas ni Finn ang mga bagay-bagay. Biglang umubo ng dugo ang kapatid ni Chris at nawalan ng malay. Mabilis na pinaghiwalay ni Chelsea ang magkasanib na kamay ni Chris at Finn, na inihayag na ang kapatid ni Chris ay may congenital disease, katulad ng kanilang yumaong ina. Ang pagmamahal ni Chris sa kanyang kapatid ay higit pa sa lahat. Upang maiwasang magdulot ng gulo si Chris sa ospital, ginamit ni Chelsea ang kanyang card para idikit ang kamay ni Chris sa kanya hanggang sa maging maayos ang kalagayan ng kanyang kapatid. Saka lang niya binitawan ang kamay niya. Ipinaalam ng doktor kay Chris na ang kanyang kapatid na babae ay kailangang manatili ng matagal sa ICU, kahit na madalas itong lumabas upang makasama ang kanyang kapatid, ang kanyang natitirang pamilya. Alam ni Chris na limitado ang buhay ng kanyang kapatid ngunit itinago sa kanya ang kalubhaan ng kanyang kalagayan upang hindi siya matakot sa kamatayan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Chelsea na kung minsan ang isang mabait na kasinungalingan ay isang uri din ng pag-ibig. Napagpasyahan niya na kapag hindi na niya kailangan ang card, ibibigay niya ito kay Chris na nagdadala ng bigat ng katotohanan at mga kahihinatnan. Sa mundong ito na puno ng mga card, ang bawat tao na may card ay nagtataglay ng mga natatanging kakayahan. Gayunpaman, ang lalaking pinag-uusapan ay may dalawang card. Ang Three of Diamonds ay nagpapahintulot sa kanya na gawing marbles ang anumang mahawakan niya. Ang mga epekto ng Three of Spades ay hindi pa alam. Ngunit pagkatapos pagsamahin ang dalawang baraha, ang kanyang katawan ay naging parang marmol, na nagbigay sa kanya ng walang katapusang elasticity at kakayahang agad na makabawi kahit na sa mga tama ng bala. Ang lalaking ito ay kalaban ni Finn, si Bobby. Ngayon, bumalik si Finn sa orphanage kung saan siya pinalaki dahil birthday ng director. Partikular na dumating si Finn upang magdiwang at handang gamitin ang kanyang sweldo para makatulong na mapanatiling tumatakbo ang orphanage. Gayunpaman, nag-aatubili ang direktor na tanggapin ang pera, dahil alam niyang mapanganib ang trabaho ni Finn. Mas pinili niyang mamuhay ng ligtas si Finn kaysa mag-alala tungkol sa kinabukasan ng orphanage. Habang nagdiriwang si Finn kasama ang direktor ng orphanage, dumating ang isang hindi kanais-nais na bisita, si Bobby mula sa Klondike family. Sinubukan agad ni Bobby na gawing marmol ang kamay ng direktor. Binago ni Finn ang kanyang card sa isang baril at hiniling na malaman ang intensyon ni Bobby. Tumugon si Bobby sa pamamagitan ng pagbaril ng mga marbles kay Finn, na agad namang gumanti. Mabilis na inutusan ng direktor ang mga bata na lumikas. Diretso lang ang layunin ni Bobby, ang patayin si Finn at kunin ang kanyang card. Nabigo ang kanyang nakaraang misyon, na nagresulta sa pagkawala ng isang ninakaw na card at mga pinsalang idinulot ni Finn, na nagpapahina sa kanyang posisyon sa loob ng kanyang pamilya. Kaya naman, determinado siyang makipag-ayos ng mga score kay Finn dito at nangakong hindi na muling magpapatalo sa pinakamahinang card ni Finn, ang Two of Spades. Pagkatapos ay binalak ni Bobby na sunugin ang ampunan na itinatangi ni Finn. Isang galit na Finn ang nagpatambo kay Bobby ngunit nabigong magdulot ng anumang malubhang pinsala. Habang pinapanood ang paglaki ng apoy, naalala ni Finn ang isang nakaraang alaala. Sa sandaling iyon, nakita ni Finn ang isang bata sa pasilyo. Nanganganib siyang atakihin para akayin ang bata sa kaligtasan ngunit hinarang siya ni Bobby. Nagpalitan sila ng putok ngunit walang nasugatan. Sa makapal na usok na pumupuno sa hangin, walang choice si Finn kundi dalhin ang bata sa rooftop. Sinundan sila ni Bobby doon. Sa kabutihang palad, ang ibang mga bata sa ibaba ay gumamit ng mga bedsheet upang lumikha ng isang unan, na nagpapahintulot sa bata na tumalon ng ligtas mula sa bubong. Nang wala ng pag-aalala, hinarap ni Finn ang walang humpay na pag-atake ni Bobby. Walang takot niyang isinara ang distansya at sinuntok si Bobby, na nagpalipad sa kanya. Ngunit nang mawala ang usok, may hawak na dalawang baraha si Bobby. Sa isang kislap ng liwanag, pinagsama niya ang mga card, pinagaling ang kanyang mga sugat at nagsiwalat ng tato sa kanyang mukha.
Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang braso at pinalipad si Finn gamit ang isang malakas na atake, at naging mas mayabang. Bumalik si Finn, ngunit ang nataman na braso ay naging isang masa ng mga marbles. Sa gulat, si Finn ay nahuli ni Bobby. Pinaputukan ni Finn ang ulo ni Bobby, ngunit agad ding nakabawi si Bobby. Si Bobby pala ang nagsunog dahil inimbestigahan niya ang lahat tungkol kay Finn. Ang mga magulang ni Finn ay hindi namatay sa isang aksidente ngunit pinatay sa isang sunog, at ngayon ay nahaharap si Finn sa parehong kapalaran. Habang inaalala ni Finn ang mga nakalibing na alaala na ito, isang missile ang biglang tumama sa katawan ni Bobby mula sa malayo. Natapos ang insidente sa pagsabog. Himala na nakaligtas, naalala din ni Finn ang lahat, ang kanyang mga magulang ay hindi namatay sa isang aksidente sa trapiko ngunit napatay ng isang Dark Knight sa isang sunog. Sa mundong ito, ang paglalaro ng baraha ay nagtataglay ng mga natatanging kakayahan. Ang Five of Club ay nagbibigay ng kapangyarihan upang manipulahin ang mga bato, at ang Ace of Diamonds ang kumokontrol sa lahat ng bagay. Sa kabutihang palad, ang card ni Chris ay napakalakas. Ito ay nakapagpapagaling ng mga sugat at kayang buhayin ang mga patay. Kamakailan, ang sentro ng lungsod ay inatake, na nagdulot ng maraming sibilyan na casualty. Naniniwala ang organisasyon na ang pag-atake ay nauugnay sa isang card holder, kaya nagpadala sila ng card squad upang tulungan ang pulisya sa kanilang investigasyon. Naghinala si Chris na ang pag-atake ay isang diversion upang makagambala sa tunay na target, isang pagtatangkang pagpatay sa isang prinsipe na dumalo sa isang kaganapan. Tamang-tama, isang kakaibang babae ang lumitaw sa tabi ng prinsipe at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang lahat ng nasa sasakyan. Sa oras na dumating si Chris, 2 sospek na lamang ang natitira, ngunit nakatakas sila. Bilang mga opisyal na collector ng card, nakatanggap ang organisasyon ng Pinnacle ng agarang abiso upang maging ganap na alerto. Ang mga krimen na ginawa ng mga card holder ay lampas sa ordinaryong paghawak ng tao, at inutusan ng hari ang organisasyon na kolektahin ang lahat ng card ng mabilis upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Dahil dito, ipinatawag ang isang emergency na pagpupulong, sina VJ at Wendy ay ipinares, si Leo ay nag-iisa, at si Chris ay nakipagtulungan kay Finn. Ang pagpapangkat na ito ay napagpasyahan dahil, mula noong insidente sa orphanage, si Finn ay nagkukulong sa kanyang sarili sa kanyang silid buong araw. Sa kabila nito, nanatiling matyaga si Chris. Samantala, isang cardholder mula sa Klondike family ang hindi inaasahang nakatanggap ng liham na nagpapakita ng mga galaw ni Finn at ng iba pa. Bilang resulta, sina Chris at Finn ay naharang ng mga kaaway sa sandaling nakasakay sila sa tren. Si Jasper, isang lalaking marunong magmanipula ng metal, ay nagbanta na papatayin ang lahat ng pasahero maliban kung ibibigay nila ang kanilang mga card. Ang kanyang kasama ay naglagay na ng malaking bato sa riles sa unahan ng tren. Gayunpaman, kitang-kita ang kawalan ng katalinuhan ni Jasper nang mabilis siyang pinatarante ni Chris sa ilang salita, na nagpapaalala sa kanya na mamamatay din siya kapag sumabog ang tren sa pag-crash. Sa paglipas ng panahon, lalong nabalisa si Jasper at hindi nagtagal ay nagkagulo ang buong sasakyan ng tren. Sinubukan ni Finn na gamitin ang kanyang card, ngunit binago ni Jasper ang metal sa isang higanteng palako. Nang si Finn ay tila nakulong, pinalayas siya ni Chris mula sa tren, na nagpalubog sa kanya sa tubig sa ibaba ng tulay. Samantala, ang control room ay nag-activate ng emergency brakes, ngunit ang bilis ng tren ay bumabalang ng kaunti. Sa takot sa kamatayan, ginamit ni Jasper ang kanyang kapangyarihan para iangat ang riles, na lumikha ng slope na sa wakas ay nagpahinto sa tren. Akmang kikilos na si Chris, biglang pinigilan siya ng isang kadena, na ginawa siyang bilanggo ng Klondike family. Sa kabilang banda, si Finn, na nahulog sa tubig, ay hindi lamang nakaligtas kundi na-rescue din ng isang babae. Ang babaeng ito ay parang babaeng bersyon ng Nagato, hindi lang gamit ang Deva Path kundi pati ang Chibaku Tensai. Ganyan ang mga kapangyarihang natamo sa pagkakaroon ng card. Sina Finn at Chris ang may pananagutan sa pagkuha ng mga naturang card. Gayunpaman, pagkatapos sumakay sa tren, inatake sila ng mga cardholder mula sa pag-alit na Klondike family. Nahulog si Finn sa isang ilog, at dinala si Chris. Nang magising si Finn, natagpuan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang babae, si Aya, na target niya para sa misyong ito. Sa kasamaang palad, ang card ni Finn ay kinuha na niya. Walang sinasadyang masama si Aya dahil dati siyang miyembro ng parehong organisasyon. Sumali siya bilang isang magandang batang babae at nasiyahan sa paglalaro ng bayani, pagwawasto ng mga mali sa Jack of Clubs. Natapos ang kanyang pagiging epektibo nang isakripisyo ang kanyang unang kakampi. Ang organisasyon, na walang habag, ay agad na nagpadala kay Aya sa isa pang misyon. Ang pagkolekta ng mga card ang tanging pinag-aalala nila. Hindi lumaban si Aya ngunit ito ang naging dahilan ng kanyang pag-alis sa organisasyon. Ang breaking point para kay Aya ay dumating kaagad pagkatapos, dahil sa isang insidente na pinasimula ng isang ganting pag-atake. Anak ni Tyler, isa pang teammate, ang pinuntirya.
Ang tanging paraan upang mailigtas ang bata ay ang paggamit ng kapangyarihan ng card, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ng organisasyon ang personal na paggamit ng mga card. Lumuhad si Tyler, nakikiusap para sa isang exception, ngunit sinabihan siya ng pamunuan na harapin ang realidad at inutusan si Aya na kunin ang card ni Tyler. Nadismaya muli sa kalupitan ng organisasyon, pinanood ni Aya ang paglabas ng baril ng pinuno para patayin ang anak ni Tyler. Sa sandaling iyon, ang pinuno ay biglang naipit sa dingding, at hinimok ni Aya si Tyler na kumilos ng mabilis. Kaya, ang bata ay nailigtas, ngunit si Tyler ay namatay mula sa pilit ng paghawak ng 4 na baraha. Pagkatapos noon ay umalis na si Aya sa organisasyon at naghiwalay sa kabundukan. Ang batang naligtas ay si Chris, na misteryosong nauugnay sa organisasyon sa lahat ng panahon. Sa sandaling ito, tinitiis ni Chris ang matinding pagpapahirap mula kay Jasper, na humihingi ng 5 of Hearts. Bigla namang na-headbutt ni Chris si Jasper. Samantala, kusang loob na ibinigay ni Aya ang kanyang card kay Finn, na gusto niyang makita kung ano ang gagawin nito sa ilalim ng mga katulad na kalagayan, alam na sumali siya sa organisasyon upang kumita ng pera upang mailigtas ang ampunan. Sa sandaling iyon, marahas na yumunig ang lupa nang matagpuan sila ng isang cardholder mula sa Klondike family na si Alexander. Agad niyang itinaas ang isang masa ng mga sirang bato, na pinatalsik si Finn. Mabilis na ibinalik ni Finn ang card kay Aya, na ang mga kapangyarihan ay napatunayang higit na superior. Bago tumama ang pag-atake ni Alexander, ginamit ni Aya ang Deva Path para iligtas si Finn. Pagkatapos ay lumipat siya sa likod ni Alexander at ginamit muli ang Deva Path para bagsakan siya ng mga bato. Kasunod ng Deva Path, pinakawalan niya ang Chibaku Tensai, na naakit ang lahat ng nasa malapit kay Alexander. Gayunpaman, si Alexander, tulad ni Kurama, ay pilit na nakatakas sa mga hangganan ng Chibaku Tensai. Tinapakan niya ang lupa, na-trap si Finn gamit ang mga haligi na bato at naging sanhi ng pagbagsak ng lupa sa ilalim ni Aya nang siya ay umatake, na nagpahulog sa kanya sa hukay. Maya-maya lang ay may isang sasakyan na humaharurot papunta sa kanila. Binaligtad muli ni Alexander ang buong lupa, ngunit sinipa siya ni Chris. Ang hindi masisirang kalikasan ni Chris ay nagpapahintulot sa kanya na malayang manipulahin ang sitwasyon, ngunit napansin ni Finn na sa pagkakataong ito ay hindi ginamit ni Chris ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang kanyang mga pinsala. Sa halip, kinuha niya ang card ni Alexander at, nakakagulat, tinutukan ng baril si Finn sa susunod na segundo. Sa mundong ito, ang bawat taong may card ay may natatanging kakayahan, ngunit walang sinuman ang makakatakas sa kapangyarihan ng pag-ibig. Napaharap sa pagtatanong ni Chelsea, walang sinabi si Chris at pasimple siyang hinalikan. Sinampal siya ni Chelsea, ngunit interesado lang si Chris sa package na inihatid niya, 3 card na may parehong rango. Ang 5 of Hearts ay kanya, na nagbibigay sa kanya ng immortalidad. Ang 5 of Spade ay mula sa isang cardholder na nakasalubong niya ng nagkataon, at ang 5 of Diamonds ay ipinagpalit sa isang auction, na siyang card na dati nang ninakaw ng Klondike family. Sa katunayan, napalitan na niya ito. Ang aksidente sa panahon ng operasyon ay sinadya. Nag-leak si Chris ng impormasyon sa cardholder ng Klondike family para agawin ang 5 of Club mula kay Alexander. Sa ganitong paraan, maa-activate niya ang kapangyarihan ng 4 na magkakaparehong card tulad ng kanyang ama. Kaya lang, biglang pinalibutan ng mga pulis si Chris. Mabilis siyang tumakbo para magtago. Habang naghahanda siyang gamitin ang kanyang card powers, sa hindi inaasahang pagkakataon, lahat ng pulis ay inatake ng Klondike family. Bagamat hindi sigurado kung bakit, may mas mahahalagang bagay si Chris na dapat asikasuhin. Samantala, muling nagising si Finn na nabaril. Ang defensive power ng card ay hindi nabasag, at eksaktong na-shoot ni Chris kung saan nakalagay ang card ni Finn sa kanyang bulsa. Ipinaalam ni Leo kay Finn na si Chris ay pinatalsik sa organisasyon at naging most wanted person, na nagnakaw ng 4 na magkakaparehong card. Ang layunin ng mga aksyon ni Chris ay hindi alam dahil ang Klondike family ay nagsimula na sa kanilang pagkilos. Lahat ng miyembro ng organisasyon, kasama si Leo, ay pinaghihinalaang kinukulong si Chris, lalo na si Finn. Maging ang kanyang card ay sapilitang kinumpiska, at isang bagong cardholder, si Owen, ang naatasang pumatay kay Chris. Noon lang, lumapit kay Finn ang direktor ng orphanage. Ibinigay ni Chris ang lahat ng kanyang naipon sa direktor para tumulong sa muling pagtatayo ng ampunan. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Finn ang mapangiti. Si Chris pa rin ang mabait na playboy noon pa man. Biglang naisip ni Finn ang kapatid ni Chris at naalala ang sinabi ni Aya tungkol sa kapangyarihan ng card na buhayin ang mga patay. Agad namang lumabas si Finn. Kasabay nito, ang Klondike family ay naglulunsad ng isang malawakang pag-atake. Ang mga ordinaryong gwardya ay walang kalaban-laban para sa pamilya, at ang mga kapangyarihan ng organisasyon ay kailangan para lumaban. Samantala, nang makarating si Finn sa ospital, wala na ang kapatid ni Chris, tanging isang tala na lamang ang natitira sa kama. Dinayal ni Finn ang numero sa note at tulad ng hinulaan ni Chris, si Finn ang nakahanap ng clue.
Sa kabila ng babala ni Finn kay Chris tungkol sa mga epekto ng paggamit ng apat na card, determinado si Chris na iligtas ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat, siya na lang ang natitirang pamilya niya at ang huling pagkakataon niya. Ito ang pinakakapanabik na pagtatapos sa anime. Sinira ng pinakamahinang card holder ang seal, na itinutulak ang mga kakayahan ng card sa kanilang limitasyon at naabot ang target na milya ang layo ng may katumpakan. Gumagamit si Leo ng bilyon-bilyong pera para mahiwagang lumikha ng isang gintong tulay, habang ang hindi nakatali na si Wendy ay lumalaban ng todo, nakikipaglaban sa mga kaaway sa buong lungsod. Samantala, ang lahat ng miyembro ng organisasyon ay nasa loob ng palasyo, hinaharangan ng isang pag-atake mula sa Klondike family, na hindi nakayanan ang sitwasyon ni Chris. Napapaligiran ng pera, patuloy itong ginagawang katumbas ng mga armas ni Leo para lumaban ngunit nananatiling nag-aalala tungkol kina Chris at Finn. Ang kanyang ama, isang nakatataas, ay sinusubaybayan ang lahat, iginiit na ang kaligtasan ng hari ay dapat unahin. Sa kabilang banda, nang papaalis na si Finn, binuksan niya ang pinto para lamang mapabagsak ng mga miyembro ng organisasyon. Ang eksenang ito ay nagkataon na nasaksihan ni Police Officer Sugar, na, sa ilalim ng pagkukunwari ng kanyang tungkulin, ay nagligtas kay Finn. Sa hindi inaasahan, si Finn ay nagkukunwaring nawalan ng malay at ninakaw ang sasakyan ni Sugar. Habang ang mga miyembro ng organisasyon ay nagpapatuloy sa pagbaril kay Finn, ninanakaw ni Sugar ang kanyang mga susi ng kotse pabalik. Sa ibang lugar, si Chris ay tinatanong ng mga pulis at gagamitin na sana niya ang kanyang card para lumaban nang biglang may naganap na pagyanig. Ang mga pulis na pumipigil kay Chris ay natalo ni Van, ang pinuno ng Klondike family. Simple lang ang motibo niya, ayaw niyang maging eksklusibong pag-aari ng isang tyrant ang mga card. Nang walang oras upang pag-isipan ang mga intensyon ni Van, nakatuon lamang si Chris sa buhayin ang kanyang kapatid na babae. Mabilis na nalaman ni Finn ang posibleng destinasyon ni Chris, ang dati nilang binisita na Ferris wheel. Sa sandaling ito, biglang lumitaw si Bernard sa screen. Nagtanim siya ng listening device kay Finn habang siya ay walang malay. Noon lang, lumitaw muli ang babae mula sa Klondike family. Sa pamamagitan lamang ng isang kaway ng kanyang kamay, pinalipad ang sasakyan ni Finn. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Finn. Habang naghahanda ang kaaway para sa pangalawang pag-atake, tinulungan ni Chelsea si Finn na makatakas sa range ng pag-atake. Si Chelsea ay nasugatan habang iniligtas si Finn, na iniwan siyang umasa sa kanya. Si Bernard, na nalaman ang lokasyon ni Chris, ay pinili na huwag magulat sa organisasyon ngunit tahimik na ipinaalam kay Leo. Agad na humingi ng pahintulot si Leo sa kanyang ama na hanapin si Chris kung maalis na ang mga kalaban sa palasyo. Gayunpaman, ang tugon ng kanyang ama ay nakapanghihina ng loob. Ang target lang nila ay ang mga baraha. Dahil sa galit, ginamit ni Leo ang lahat ng pera sa paligid niya para gumawa ng maraming anti-tank cannon. Hindi lamang ang mga kalaban kundi pati ang palasyo ay muntik ng masira. Nang itulak ni Leo ang pintong pinoprotektahan niya, wala siyang nakitang ama o hari doon. Agad niyang inutusan sina Vijay at Wendy na lumikas at hanapin si Chris. Nasa lugar si Chris na hinulaan ni Finn. Samantala, hindi pa rin napigilan ni Finn ang paghabol ng babae. Hinarang ni Wendy, na dumating, ang pag-atake at inilabas na ang kanyang malademonyong espada. Huminto ang isang sasakyan sa harap ni Finn, si Bernard iyon. Marahil ang baliw na si Wendy lamang ang nagkaroon ng pagkakataon na labanan ang kaaway na ito. Ang labanan sa pagitan ng dalawang babae ay nagwawasak. Si Police Officer Sugar, na may hawak na baril, ay nagbabala sa kanila na huminto, ngunit hindi nila ito pinansin. Biglang sumilay ang nakakasilaw na liwanag mula sa Ferris wheel. Naunawaan ni Finn na na-activate ni Chris ang kapangyarihan ng apat na baraha. Dahil sa sitwasyon, walang makakapagpahinto kay Chris. Sa sandaling iyon, matagumpay na nakatagpo ni Leo si Finn at ginamit ang lahat ng pera sa buong kotse ng tren upang lumikha ng isang kalsada na gawa sa ginto, na nagpapakita kung gaano kalakas ang pera. Gayunpaman, dahil sa limitadong halaga ng pera, sa huli ay nabigo silang maabot ang Ferris wheel kung saan matatagpuan si Chris. Ibinalik ni Bernard ang Two of Spades kay Finn, na ngayon ay tanging nakakapigil kay Chris. Matagumpay na nailigtas ni Finn si Chris, ngunit sa paggawa nito, sinira niya ang pagbabawal sa paggamit ng apat na baraha. Kahit na hindi nito pinagaling ang kanyang kapatid na babae, ang kanyang buhay ay hindi na nasa panganib, at si Chris mismo ay hindi namatay mula sa backlash ng mga baraha. Bumalik sa katahimikan ang Klondike family. Tungkol sa paghawak kay Chris, pinatalsik ng organisasyon sina Finn at Chris. Gayunpaman, sa panahon ng pamamalagi ni Chris sa ospital, si Finn ang unang bumalik sa organisasyon, at si Chris ay naging subordinate ni Finn.